Okay, ang i-discuss natin ngayon ay consciousness manifestation or quantum consciousness. So ano ba 'to, 'di ba? Ang pinakaimportanteng system para manatiling coherent at relax ang state mo ay hindi sobrang daming techniques. 'Di ba kasi sa manifestation diyan, mga tinuturo, ang dami mong gagawin, parang gano'n. Parang imbis na mapadali is parang nasa chasing energy ka or nasa state ka ng lacking kasi the more na marami kang effort na ginagawa, ibig sabihin hindi ikaw yun, di ba? So hindi pa naka-fix yung identity mo doon. Kasi nga 'di ba sa law of assumption, i-assume mo na ikaw talaga yung gusto mo. Eh 'di ba nga nabanggit ko nga dyan sa last video na wala naman talagang time. Yung future is biological limit lang ng katawan. So, kung wala namang future, bakit ka pa nag-iisip na gusto ko maging, ay, gusto ko to gawin. Gagawin ko to para makuha ko yung gusto ko. Well, gawin mo na siya ngayon, di ba? Gawin mo na siya ngayon. Well, hindi naman tayo parang puro fantasy lang na magagawa mo siya ngayon. Siyempre, isipin mo kung ano ba yung meron ka ngayon, tapos i-maximize mo muna. Unti-unti mo makukuha yung gusto mo hanggang sa makuha mo yung gusto mo, di ba? Actually, yung ine-enjoy mo dun, yung gusto mo lang talaga, di ba? Hindi naman talaga yung nasa energy ka na gusto ko maging or ganito dapat ko gawin para makuha yung gusto ko. Eto, kung di consistency, yan nga yun, di ba? Kaya nga mag-iisip ka dapat na kung ano talaga yung gustong-gusto mong gawin. Kasi nga, consistency nga nagbibigay ng resulta eh. Hindi naman talaga yung na, embody ko na siya ngayon, sabay biglang magkakaroon na ako ng 2 million. Naku, hindi ganun. Wala ngang kakatok sa pintuan mo. Naramdaman ko, manifest ka ng manifest sa umaga at gabi, nagbe-meditate ka pa. Tapos ang dami mo pang pinapractice. So ito na yung isang 2 million mo. Wala namang ganun, di ba? Never pa ako nakarinig ng ganun, yung kumatok sa pintuan mo at dineliver yung isang maleta ng 2 million. Ayan o, kundi consistency na nervous system, identity at focus. So ano ba yung sinasabi ko? Self-focus lang, di ba? At pagmamahal sa sarili. Kaya nga pinaninindigan ko yan dahil yan lang naman talagang yung root cause ng lahat-lahat eh. Kasi ikaw nga magiging source eh. Well, kung wala ka, tingin mo yung gusto mo ma-experience mo pa. So, sino makapangyarihan? Yung gusto mo ma-experience o ikaw? Diba yun yung tatanungin mo sa sarili mo? Sino makapangyarihan? Yung gusto mo ma-experience o ikaw? Kasi kung wala ka, hindi mo ma-experience, diba? So, malamang ikaw yung makapangyarihan. Diba? Kapag ang isip mo laging naghahanap kung nasaan na, nagpupul ka pabalik sa lock state. Yan nga yun, di ba? Yung resulta, yung iniisip mo lagi yung pera, pera, pera. Well, understanding yan kasi nga, naunawa naman natin talaga na, kuwari, wala ka pa talagang pera ngayon. Well, may paraan ka naman. Ano ba yung power na binigay sa'yo ni God? Self-control, di ba? Tsaka, biruin mo. Lahat tayo nasa same level. So, ganito yan 'Di ba walang future, walang past. Present lang tayo. Present lang. So, lahat tayo, mayaman, mahirap, may talaga. Ngayon talaga yung power natin. Pwedeng mayaman, pwedeng maghirap ngayon. Now, ikaw, mahirap ka ngayon. Pwede mo mabago. As in, ganun kabilis. Dahil ngayon nga lang importante, di ba? Kahit, kunwari, bukas. Ngayon pa rin yan bukas. Kunwari, sa next succeeding month. Ngayon pa rin talaga siya. So, ganun kapangyarihan yung power of now, di ba? Kaya nga ang galing ng gumawa ng libro na yun. Actually, sinama ko rin talaga sa libro ko yun. Kasi yun yung coherent state eh. Kaya, ewan ko, yung libro ko
Ewan ko, binabasa ko rin siya paulit-ulit kasi ang lupit talaga nung libro na yun. Kaya sinama ko yun, yung The Art of The Power of the Now. The Art of Power of Now? Basta yun. Sinama ko siya dun sa sa libro ko. Kasi nga, yun talaga yung makapangyarihan. Even playing field tayo Ibig sabihin, pareho tayong buhay lahat ngayon. Dahil nga self lang ang kaya mo kontrolin, may kapangyarihan ka talaga sa now. Mabago, di ba? Actually, pare-pareho lang tayo ng default eh. Biruin mo, mayaman, middle class, mahirap. Pareho tayo ng default state. Kumakain tayo, umiinom, natutulog. Now, sino may advantage? Disregard mo yung pera kasi ano lang naman yung pera eh. Tool lang naman yan eh, di ba? Now, kung pareho kayong buhay ngayon, di ba, even playing field, di ba? Even. Kasi kung iniisip mo na behind ka or sa timeline is, well, nandun ka sa state ng na separation, hindi ka nasa non-dual. Kaya nga makapangyarihan yung yung unity, yung ibig sabihin, walang separation. So, pwede mong isipin na parang ganito, identity muna bago outcome. Yes, dyan naman talaga mag-uumpisa eh. Kasi, mag-iisip ka talaga kung ano yung gusto mong maging. Tapos, i-embody mo na siya ngayon. Kagaya na sinample ko, content creator ka, malamang maglabas ka ng content, mag-research ka dyan, gumamit ka ng cellphone na may video, gumamit ka ng cellphone na may mic. Hindi magiging confident ako kapag dumating na. Ang shift ay ito na ang identity ko ngayon. Kapag consistent ang self-concept, nag-iiba ang energy, standards, reactions, at choices mo. Kasi ang labanan dito yung consistency. Di ba nga, kuwari, yung old version mo is yun yung ayaw mo. Di ba kung gusto mo magbago? So gusto mo yung new version, di ba? So kung wari yan new version mo, papanindigan mo talaga siya, papaniwalaan mo, kikilos ka at magsasalita. At take note, magiging consistent ka para yung quantum field which is na endless possibility sa now is mangyari siya ngayon. Kasi consistency. So kung wari, consistent ka nga ngayon, bukas hindi naman. Tingin mo, di ba now lang nag-i-exist? Tingin mo ba yung consistency mo ngayon is bukas, hindi ka na consistent, i-reflect back niya yon yung consistency mo kahapon? Hindi, di ba? So, kailangan panatilihin mo yung consistency mo ngayon, bukas, sa makalawa pa, kasi nga, ang i-reflect back ng reality kung ano yung ginagawa mo, di ba? Di ba nga equal energy exchange, di ba? Yung energy na nilalabas mo, yun yung i-reflect back. So, hindi pwedeng consistent ka ngayon, sabay bukas, hindi na. Now lang yung endless possibility. Kung ang endless possibility nasa now, kailangan mo maging ganun. Panindigan mo yung identity na napili mo. Kasi kung flip-flopper ka hindi mo makukuha, di ba? Relax certainty instead of force control. Hindi kailangan pilitin bawat galaw. Kapag desperate ang monitoring, may sign na ba? Bakit wala pa? Effective pa ba? Kakaroon ng resistance at emotional noise. Kasi nga, nasa lacking ka chasing. Ibig sabihin, hindi ka nasa presence. Di ba ang di ba sa quantum field nga, endless possibility siya sa now. Ibig sabihin, lahat ng gusto mo is nandito na ngayon sa present. Tatapatan mo na lang yung energy na yun. Kasi pagka nag-check ka pa ng may sign na ba, nagmamadali ka, ang niyan, focus mo niyan, future, di ba? Wala namang future. Kaya nga sinabi, huwag kang magmamadali. Yung timeline mo, depende yan sa ginagawa mo ngayon, di ba? Yung iba kasi, although hindi mo maiwasan yan, kasi maraming mayayabang na nagpo-post talaga dyan eh. Yung mga
mga magpo-post na mga end result, 'di ba? Although meron naman iba talaga na makikita mo na genuine kasi pino-post nila 'yung simula umpisa pa sila, 'di ba? Pero 'yun nga, hindi mo maiiwasan na i-compare sarili mo. Pero para mawala 'yung comparison mo is hanapin mo talaga 'yung identity mo. Ibig sabihin 'yung gustong-gusto mo talagang gawin para walang competition. Kasi pag gusto mo 'yung ginagawa mo, eh wala talagang competition kasi ginagawa mo lang siya para sa'yo, hindi para sa iba, 'di ba? Mas coherent ang state kapag may calm assumption. Aligned na ako rito kaya hindi ko kailangan habulin. Oh, parang yung mga ano dyan, nagkakagusto sa mga kapartner nila. Ba't mo siya nagustuhan? Eh wala eh, gusto ko talaga siya eh. Ganon din dito, di ba? So, hindi nagmamatter kung malaki kita mo or hindi, or kakaiba yung ginagawa mo. Gusto mo lang talaga siya gawin. So, pagka ganun, meron kang self-fulfillment na nararamdaman or satisfaction at contentment, di ba? Dun ka magkakaroon ng parang wala talagang competition. Regulate the nervous system. Mahirap mag-maintain ng bagong identity kung overloaded ang katawan mo. Mga practical, sapat na tulog, ayan, nabanggit ko na yan dun sa pag-share ko na pag-calibrate ng nervous system. Less doom scrolling, less overstimulation, silence, walk, breathwork at or prayer. Focus sa katawan, hindi puro utak. Kaya nga ang the best talaga is magbabawas ka talaga. Kasi the more marami kang inaalala, hindi ka nakafocus sa present at yung sa katawan mo tsaka sa ngayon, di ba? Ang worry mo dyan, yung mga gusto mong gawin na gusto mong pagsabay-sabayin, multitask, hindi mo naman magagawa, isa lang katawan mo eh. Tapos parang nakikipag-compete ka pa sa ibang tao. Or kung gusto mo ng validations, mga ganyan, stop performing the manifestation. Maraming tayo mukhang manifesting pero actually anxious lang. Over-affirming, over-checking, over-consuming content, trying to feel high vibration. Isa pa yon yung mga sinishare na ganito gawin mo para maging high vibration ka. Well, isa lang ang high vibration na sinishare ko, sakop lahat yan. Self-love lang. Eh kasi yung sinasabi nila hindi root eh. Eh ako root eh, tagus talaga eh. Sakop lahat yung sinabi ko eh. Self-love, 'di ba? Ano pang need mo gawin doon, 'di ba? Pag self-love ka, depende sa perception mo, yung gagawin mo talaga yung gusto mo makakabuti sa iyo, 'di ba? Sakop 'yun. Ganun kalupit, 'di ba? Biruin mo, sasabihin nila, kailangan mag-manifest ka pa ng ganito sa umaga at gabi. Ay, mag-meditate ka. Ay, ang dami mong gagawin. Paano kung ayaw ko gawin yan? 'Di ba? Magkaiba tayo ng pananaw, 'di ba? Paano kung ayaw ko gawin yan? Eh gusto ko lang gawin yung gusto kong gawin. O, sino mas makapangyarihan doon? Yung sumunod o yung ginagawa mo yung gusto mong gawin? Siyempre, mas in alignment ka yung gusto mong gawin, 'di ba? Kaya nga yung mga share ko sa inyo, root. Hindi ako mag-share ng ito gawin mo. Oh, ito dapat yung mag-business ka, diploma or diskarte, or kung ano-ano pang ka-BS dyan. Trying to feel high vibration, kailangan masaya ka parate, chasing happiness. Di ko nga sinabi yan. Sinabi ko, gusto mo gawin. Hindi chasing happiness. Totoo, high vibration talaga yung happiness, chasing happiness. Joy, gratitude, yung mga ganyan. Totoo rin naman yan. Pero kung chase mo happiness, alam mo naman yung opposite niyan, di ba? Mapoprostrate ka lang, tsaka may expectation ka pa. Eh kung focus mo, gawin mo yung gusto mo, di ba? Wala kang expectation. Nagawa mo siya dahil gusto siya ng kalooban mo, gusto ni God. Ang tunay na coherence, minsan boring at tahimik. Parang normal lang sa'yo ang gusto mo. O yan, yun. Gusto mo kasi, di ba? Wala kang happiness at sadness dyan.
Yung pakikinig ko ba ng music everyday? Ano ba yan? May influence ba yan ng ibang tao? Gusto ko lang siya gawin, di ba? Kahit sabihin nyo pa, kikinig ka ng music, pakialam mo ba, di ba? Protect the identity through environment kung gusto mong i-maintain ang assumed identity. Well, depende kasi yan kung masyado mong iniisip yung judgment ng tao. Kasi sa totoo, wala naman talagang pakialam mga tao dahil may katawan sila, di ba? So malamang, hanggat may katawan ng bawat tao is nasa program sila ng survival. Ibig sabihin, wala talaga silang pakialam sa'yo. Mamulat ka na, di ba? Wala talaga silang pakialam sa'yo. Oh, sure, makikichismis sila, magja-judge sila, pero babalik na uli sila sa survival. Hindi ka naman nila iisipin 24/7. Siya nag-headphones, ginagawa niya yung gusto niya, tas isipin ka 24/7. Hindi pwedeng ganun, ano ka? Bawasan ng triggers na nagpapaalala ng old self. Nasabi ko na kasi yan. Kasi kung gusto mo mag-improve, i-maintain mo yung new version mo, di ba? Yung identity na napili mo. Paano kung bumalik ka dun sa dun sa habits mo, yung old version mo, i-reflect back uli yan ng Kasi nga, now nga lang yung importante. So, kung wari ngayon, nag-slip up ka, i-reflect back yan ng quantum field. Kasi nga, endless possibilities sa now umiwas sa constant negativity. Totoo yan. Kasi nga nakakahawa yan. Mga negative na tao. Actually, mapifeel mo yung vibe Kahit di pa bumukas yung bibig ng tao na yun. Merong vibe talaga yan Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makakapagsinungaling. Naiisip mo pa lang yan, nasasagap na ng ibang tao yan. As in, yung kahit wala pa siyang ginagawa. Alam ko nararanasan nyo to Wala pa siyang ginagawa, hindi pa bumuka yung bibig niya. Nakita mo lang talaga siya. Hindi mo na siya trip kasi yung vibe. Diba? Gumawa ng routines na align sa bagong version mo. Routine. Ayan take note, routines or habit. Same lang yan. Kasi, ginagawa mo lang yung gusto mo paulit-ulit. Tapos end product na lang, byproduct na lang pala yung yung pera. Diba? Actually, hindi na nga rin mahalaga pera kasi merong ibang mga tao, merong gusto silang gawin na hindi naman talaga nagge-generate na malaking pera. Pero may fulfillment pa rin talaga sila or satisfaction na nararamdaman sa kalooban nila, which is satisfied pa rin talaga sila. Kaya yung mga tao dyan na nang-i-scam na ito yung gawin mo, may isang blueprint. Well, huwag ka maniwala doon kasi nga wala namang isang blueprint talaga dahil magkakaiba nga tayo ng realidad base sa mindset natin, di ba? Mga daming scammer ngayon ng mga ganyan. Bebenta ng course or kung ano-ano, di ba? Na walang masama doon. Ako rin naman kaso yung binibenta ko, pagbabago sa sarili, hindi naman namimilit ng di ba? Hindi dahil nagpapanggap ka. Yung blueprint pala. Hindi pala yung isang blueprint lang na ito. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, mag-isip ka talaga kung ano yung gusto mo, 'di ba? Yung iba kasing courses na sinesell, ito yung gagawin mo na maging ganito ka. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil pinipili mong i-reinforce ang state. Yan yung identity. Actually, gagawin mo na lang talaga yung gusto mo base sa identity na napili mo. Kung teacher ka, mag-iisip ka as a teacher. Kumilos as a teacher. Magtuturo ka, syempre, teacher ka nga Presence over obsession. Ang coherent state ay present focus, hindi laging paano ko makukuha. Kasi future to kung makukuha. Nasa chasing ka. Kundi, paano ako mabubuhay bilang version na aligned na. Kasi nga present nga lang yung totoo, 'di ba? Ngayon lang talaga yung nag-i-exist. Kaya sinama ko yan sa libro ko The Art of Enjoying the Now. Kasi nandun talaga yung kapangyarihan. Biruin mo sa now, endless possibility. Even playing field tayo lahat
Kung mayaman ka, bata, matanda, may kapansanan, ganun tayo kapantay-pantay, sanaw tayo. Sanaw lang, di ba? Kaya nga, shinare ko rin yung clip na hanggat buhay ka, all defeats are psychological. Ganun kakapangyarihan yun. Biruin mo even playing field tayo lahat. Ibig sabihin hanggat buhay ka, di ba? All defeats are psychological. Ganun kakapangyarihan. Pareho tayong kumakain, pareho tayong natutulog, di ba? Kundi, paano ako mabubuhay bilang version na aligned na? Well, hindi mo nga tatanungin di ba? Ito si ChatGPT may pagka-slow din minsan Paano ako mabubuhay bilang version na aligned na? Actually, pwede mo rin tanungin yan, pero hindi mo na tatanungin, gagawin mo na lang talaga, di ba? Gagawin mo na lang talaga yan. Kasi nga, wala kang future, di ba? Even playing field nga tayo lahat Kaya nga pag nalaman, nandito ka na sa kamalayan na to, maiinggit ka ba? Kasi perspective yan, di ba? Ganito yan, meron ako nakitang clip, yung mayaman, pinagtatawanan yung mga monk. Kasi nga, wala silang pera daw, ganyan. Yung monk naman, pinagtatawanan din yung mayaman. Kasi nga, nasa may inner joy sila, tsaka inner peace. Ibig sabihin, alam nila yung katayuan ng reality. So, perspective lang, di ba? Kaya nga, hindi ka na maiinggit sa ibang tao talaga Kasi nga, lahat naman talaga tama, lahat din mali. So, parang, kaya nga sinabi ko, walang good and evil. Ang reality ay subjective. Pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Pero hindi lahat makakabuti sa'yo. Kasi nga may mga batas tayo, di ba? Tsaka ang gagawin mo lang, lesser evil lang. Yun lang naman Di ba? Isa pa yun. Isa pang brainwashing sa lipunan natin. Yung parang isusuppress mo yung dark side mo. Yung dark side mo, magagamit mo yan para sa success Tsaka protektahan sarili. Actually, pag in-embrace mo yung dark side mo, protection lang naman sa self yun di ba? Kung may nag-disrespect sa'yo, ikakat mo na yung tao. Or kung sinaktan ka physical, once inunahan ka, now may karapatan ka rin ipagtanggol sarili mo hanggang kamatayan, di ba? Yun yung dark side, di ba? Poprotektahan mo lang sarili mo. Tsaka nasa dark side mo rin yung aggressiveness para maging relentless nga. Hindi ka maging mahiyain, magiging confident ka. Tapos, unahin mo yung sarili mo, self-preservation. Nasa dark side mo rin yun, nasa shadow. Tsaka yung pagpo-pursue. Di ba kasi sa lipunan, antayin mo yung timing, magdasal ka in God's plan. Well, God's plan ikaw nga si God, di ba? Ang power na binigay sa'yo ni God, self-control. Tsaka now lang, even playing field tayo, nasa now. So, paano ka mag-aantay, di ba? Paano ka magdadasal? Kung nagdadasal ka pa, inaalis mo yung God sa sarili mo, ikaw nga yun, di ba? Kung wala ka, mag-i-exist ba yung concept ng God? Hindi, di ba? Sino ba gumawa ng concept ng God, 'di ba? Tayo. Kasi nga tayo rin naman siya. Hindi mo pa nare-realize ngayon. Kasi nga na brainwash ka pa. Inalis kasi ng lipunan yung focus mo sa sarili mo, 'di ba? Once natuklasan mo na yung sarili mo, dun mo malalaman yung kapangyarihan mo na ikaw pala talaga yung hinahanap mo. Actually, lahat ng gusto mo ma-experience, ikaw lang din naman talaga siya. Biruin mo, kung hindi ka nakapag-decide na yumaman, tingin mo ba yung identity na mayaman nasa iyo? Na decision mo yan Biruin mo ganyan kakapangyarihan yung self-control. Tsaka yung power of now, even playing field tayo. Biruin mo ganito Hindi ka nag-decision na maging great or maging content creator kagaya na itong ginagawa ko or maglabas ng libro na pagdesisyonan ko. Tingin mo ba mangyayari yun? Tingin mo mangyayari yun, di ba? Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, wag na kayong mag-antay kasi yan yung sinasabi ng brainwashing sa lipunan. Magdasal ka lang daw in God's time,
Tapos mag-antay ka ng perfect time. Well, hindi nga rin totoo yung luck eh. Kasi nga, i-search nyo to sa ChatGPT or Google. Sinasabi yung luck is preparation meets opportunity. Sa now lang naman ang endless possibility. 'Di ba? Nasa now lang. Endless. So, lahat ng gusto mo, nandito na ngayon sa now. 'Di ba? Tsaka, nasa now lang din ang self-control mo. Makokontrol mo ba yung future? Utak, nasa imagination mo lang yan, tsaka projection mo. Makokontrol mo yung future, hindi, 'di ba? Hindi mo makokontrol yan eh. Sige nga, kung makokontrol mo yung future, wag ka mamatay. Hindi mo makokontrol yung future, di ba? Makokontrol mo yung ngayon. Pero kidding aside, di ba? Ganun yung kapangyarihan ng self-control. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapangyarihan talaga sa'yo, nasa sa'yo. Ito, parang ganito ang core idea. Hindi ko kailangan habulin ang reality. Kapag stable na ako sa identity na tumatanggap nito. Yun nga yun eh. Kasi pagka once na fix na yung identity na napili mo para sa sarili mo, gagawin mo na lang talaga yung paano mag-isip yung identity na napili mo, paano magsalita, paano kumilos, paano umasta. So basically, yun lang talaga self-fulfilling prophecy, di ba? Pino-fulfill mo lang yung prophecy ni God. Sino nga yung self na yun? Diba self-fulfilling prophecy? So, pino-fulfill mo lang yung God's plan. Ang lupit, diba? Napakalupit. Pino-fulfill mo yung God's plan. At ironically, kapag hindi mo na pinipilit kontrolin lahat, doon mas mabilis nagiging fluid ang mga opportunity at synchronicities. Well, kasi nga, kagagawan mo rin naman yan eh. Di ba nga walang luck? Preparation meets opportunity yan. Walang luck. So, ibig sabihin, kagagawan mo rin yan. Actually, kung hindi mo na pagdesisyonan magbago or hindi mo na pagdesisyonan maging ganyan yung identity na napili mo, walang mangyayari, di ba? So, nasa desisyon mo, self-control, tsaka yung kapangyarihan mo ngayon, nandun lang lahat. Doon mas mabilis nagiging fluid ang mga opportunity at synchronicity. Kasi nga, kapag ang focus mo sa ginagawa mo, binibigay mo yung best mo, tsaka ang focus mo laging sa mga makakabuti. So, yung opportunity dadating talaga kasi ang focus mo sa makakabuti. So, kung may opportunity dyan na tingin mo makakabuti sa'yo, igagrab mo, syempre, di ba? So, yun lang. Hopefully, itong information na to, namulat yung mga mata nyo para mag-umpisa na kayo ngayon dahil wala naman talagang perfect timing. Nasa even playing field tayo ngayon. So, paano yun lang? Peace.